awit po natin to. Batiin po natin, let's greet our brothers and sisters ngayong umagang ito. Kasi isang magandang umaga binigay sa atin ng Lord. Halina sama-sama. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas sa ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina sama-sama. Halina sama-sama, awitin natin siya. Halina sama-sama. Halina sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas sa ikaw lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Sige, palakpak, palakpak. Ipalakpak ang kamay, itaas sa ikaw lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ikaw lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen, amen. Nakakatawa po na makita tayo po ay nagbabatian niyo umagang ito. Yes, God. Pero samahan niyo po kasi isang panalangin, Panginoon. Salamat po muli sa umaga binigay niyo po sa amin. Salamat po dahil nagkita-kita po muli kami ngayon, magkakasama upang purihin at sambahin ka, Panginoon. At kami po ay nagagalak, Panginoon, sa umaga pong ito. Dahil kayo po ay mabuti po sa buhay po namin, Panginoon. And nakikita po namin yung sa bawat isa, Lord God. And we love to serve you, God, and we love to serve our brothers and sisters, Panginoon. Salamat po, God, sa inyo po namin inaalay ang service na to dahil ito po ay para lang po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Sige po, tayo may patuloy na umawit. Pasasalamat sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon, pabalakon po tayo. Yes, sige po. Whoa, whoa, whoa. Araw-araw, oh Diyos,
katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. That's it. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kasi wala kang katulad. Ano man, ano man maging panahon, ano man magkakataon, ano man ano man, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Let's see, wala kang katulad. Wala kang katulad, alala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, alala kang katulad. Well, let's declare, wala kang katulad. Wala kang katulad, alala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, alala kang katulad. Let's sing ano man. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Let's sing, oh, oh. Ano natin siya masabahin? Oh, 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 ikaw pa rin. Yes, God, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Lord, patuloy po namin kayo sinasamba. Patuloy po namin kayo pinapasalamatan. Patuloy po namin kayo. Yes, God. Let's sing, pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Let's sing, pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit.
Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Let's sing Pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Luwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Muli po, pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Oh, ang aming alay ay kaluwalhatian, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Nananggigis sa'yo, wala kang katulad. Yes, God, wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming hawig, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo sisigaw sa buong mundo. Let's sing, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang, let's sing, come on, let's sing. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang. Come on, let's declare. Sa iyo ang aming hawit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos.
Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundong isisigaw. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay, wala kang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming hawig, dinggin ang aming tinig, isisigaw, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kapangyarihan mo, kaluwalhatian mo, kadakilaan, kadakilaan mo, kadakilaan mo, Lord. Lord, isisigaw namin ang iyong kadakilaan sa buhay po namin, Panginoon. We will declare, we will confess your goodness in our lives. Truly, you are God in our heart, Lord God. Lord, guide us, Lord, Panginoon, to proclaim it sa aming pong trabaho, sa aming pong pamilya, sa aming pong paaralan, Panginoon, na kayo po ang tunay na Diyos sa buhay po namin. Hindi po kayo nagbabago. Wala po kayong katulad sa mundong ito, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon. Because we know you, Lord God. Nakilala po namin kayo. Yung po pinaka-the best na receive po namin na regalo, Panginoon. Na makilala po namin kayo, Panginoon. Wala mang makakapag-feel ng puso po namin, kundi kayo lamang. Walang magbibigay ng satisfaction sa buhay po namin, kundi kayo po lamang, Panginoon. At maraming salamat po, O God. Maraming salamat po dahil na-experience po namin yung joy na binigay niyo po, Panginoon. At dahil po lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa iyo lamang ang pinakamataas sa pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.
Apocalypse chapter 2, verses 1 to 7, o Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7. Sabay-sabay natin basahin. Sa anghel ng Iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na lumalakad sa gitna ng 7 gitnong ilawan. Alam ko ang inyong mga gawa, ang inyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila hindi gayon. At natuklasan mong sila'y pawang mga sinungaling. Alam ko ring ikaw ay may pagtitiis ang nagsisikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napapagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ngunit ito ang iniwan mo. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ngunit ito ang mabuti na nasa iyo. Kinapupuotan mo ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupuotan ko rin. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa Iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na sa unang bahagi ng aming paglilingkod sa iyo, liban sa pagpurit, pagsamba, ipinanalangin namin ang mga lugar na kung saan napakaigting ang pagsubok at tunay pong persecution sa kanilang pananampalataya. Sa Afghanistan, sa Bangladesh, at doon sa mga access-restricted nations, alam namin ang Panginoon, kumikilos ka sa pamamagitan ng mga tao ng Panginoong Diyos na nagpapahayag o nagmimisyon at patuloy na kumikilos doon physically at even digitally o kaya online. Alam din namin, Panginoon, pinapangalagaan mo sila at patuloy kang kumikilos sa bawat iglesyang naroon, taguman o lantad, upang patuloy kang mapapurihan, masambat, madakila. Tinataas po namin patuloy ang aming bansa, ang aming minamahal na bansa, at ang iba't ibang bahagi nito dahil alam namin, o Panginoon, patuloy kang kikilos sa aming bansa, sa buong Christ to the Philippines, sa iglesia ng City TP Nagkalan, at patuloy kaming mapapaalalahanan dito sa bagong serye naming tatahakin, ang 7 simbahan at ang kanilang mga naging ugali at pamamaraan ng paglilingkod na sa iyo ay patuloy pong iyong inassess o tiningnan at pinapaalalahanan ng bawat isa kung anong dapat nilang ipagpatuloy at anong dapat nilang putulin sa kanilang mga ugali at buhay. Salamat po sa pagkakataong ito. Ikaw ang aming pinupuri, sinasambat, ninadakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ibig nating ipahayag ang pakikiramay natin sa pamilya ni Nanay Iska Montepalcon at age 93. Ilang araw na nakakaraan siya po'y pumanaw. At alam nating ang simbahang ito ay bahagi ng buhay ni Nanay Iska. At kayo patuloy naming inaanyayahang makiramay. May mga gawain po simula mamayang gabi hanggang sa Tuesday night. At dito po sa Wednesday ay magkakaroon po ng gawain. Kung hindi ako nagkakamali, pagkatapos sa hapon, 1 o'clock, dito po gagawin ang interment service ni Nanay Iska. Tama po ba? At 12:30, darating na, aalis na roon at pupunta po rito. Sige po, opo. So, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo po'y naroon sa bagong serye. Ang hiling ko lang sa inyo, huwag niyong kalimutan yung halo. Ano po? Holiness, ano susunod? And obedience.
makikita ninyo sa pagkakataon dun sa 7 churches, may mga nawala dito. Sa church nga sa Laodicea, nawala lahat. Nawala yung holiness, nawala yung accountability, nawala yung love, nawala yung obedience. So, mamaya pagtingin natin doon sa 7 simbahang ito na pinahayagan ng Panginoon patungkol sa kanilang buhay nung panahon ngayon at sa buhay din ng simbahan sa panahon ngayon o sa mga susunod pang panahon, dapat tayong mag-ingat. Yung pong napakalalim sa pananampalataya can go out of faith and really live a life filled with sin. At patuloy nun, katulad ng mga sinabi rito, we will never live according to, those who never live o kaya hindi namuhay ng maayos dito sa mundong ito, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin po makakarating sa kanyang hangarin o sa hangarin ng Diyos na tayo lahat makarating sa kanyang kaharian. So, a church that listens. Mamaya po, makikita natin ba't ito ang title ng seryeng ito sa Revelations chapter 2 and 3. So, tingnan natin. Ang Revelation o ang tawag sa Tagalog ay Apokalipsis o sa iba'y pahayag ay, sabi rito, ibig sabihin nito, simply a revealing on unveiling. Ito'y paglalahad o pahayag o paglalahad ng patungkol at mula kay Kristo na siya namang inihayag kay Juan. So tandaan natin, God the Father, through the Spirit of God, revealed to Jesus through His Spirit, at saka nag-usap ang Spirito ni God the Father at ni Jesus, ipinahayag ng God the Father kay Jesus ang mga bagay nito, at si Jesus kasama ng banal na Espiritu ay nagpahayag kay Juan. Ano po? Si John. Si John po ay siyang apostol na hindi nagkaroon ng martyr's death. Alam niyo ba kung bakit hindi siya nagkaroon ng martyr's death? Kasi hinayag niya yung kanyang buhay. He was willing to die at the feet of the cross. Hindi siya nagtago katulad ng ibang mga disipulo. Sino ba yung katulad ng mga ibang disipulong nagtago? O, kasama ako doon. Mga nagtago. Tumigil sa dapat na kaugnayan sa Panginoon. Tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa iba dahil nangamba na takot. O nawalan, sabi nila, nawalan na sila ng kakayanan. Pero si Apostol Juan, nung pong siya yung sumunod kay Jesus, hindi siya nagsinungaling doon sa mga taong kanyang naharap, katulad ni Pedro. Sabi niya, hindi ko siya kilala, hindi ko siya kasama. Ano po? Pero si Juan nakapasok sa inner area at patuloy na nakipag-ugnay sa Panginoong Jesus. Na-imagine ko, nakikipag-ugnay yung kanilang mga mata. Hindi niya iniwan si Jesus doon sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. Si Jesus ay sinamahan niya hanggang sa ilalim ng krus. Kahit alam niya na pwede siyang kunin, arestuhin, at patayin katulad ni Jesus. He was never fearful. Kaya hindi siya kinailangang magmartir. Kasi nagmartir na siya simula't simula pa. He was never willing to leave Jesus. He was never would allow a gap in an intimate relationship with Him. Kasi sabi kay Juan, siya yung beloved. Siya yung hilig sa dibdib ni Jesus. He truly loved Jesus. He truly was willing to die for Jesus. He truly know Jesus. Kilala niya talaga si Jesus. So, revelation is unveiling or revealing. Ito'y patungkol kay Kristo. At kung ano ang balak ng Diyos para sa mundong ito. Ito'y nagpapakita din ng second coming ng ating Panginoon. Victory over evil and the establishment of His kingdom. Sabi doon sa Revelations chapter 1:1, ang sabi po doon,
the revelations from Jesus which God gave him, so binigay ng Diyos Ama kay Jesus, sabi ka to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. So, pinahayag po ito patungkol sa mga pagpapahayag o paglalahad sa mga nagaganap at magaganap pa. Ito'y hindi lang apocalyptic, ito'y prophetic. It's the very words of God predicting and foretelling. Yung predicting o foretelling ay paghuhula. Yun po yun. Kaya wala pa pwede pong maghula nung kinabukasan ng sinuman. Ano po? Kasi ang pwede lang gumawa niyan talaga ay ang Panginoong Diyos. Ano po? We prophesy, ibig sabihin nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagfo-foretell ng buhay o kaya kinabukasan ng sinuman o anumang grupo. Ano po? Prophetic siya, pinapakita at pinapahayag yung future events, ito po yun, and preaching about what God is and what He will do. Epistolary rin siya. So apocalyptic, siya po o prophetic, epistolary, katulad ng mga epistles. Ano yung epistles? It's a circular letter to the first century churches, 7 churches, and the churches of today. So, kung titingnan natin, sabi roon sa Revelations 1:3b, sabi doon, Blessed is the one who reads aloud the word of prophecy. Sa Tagalog, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya. At sabi doon, at tumutupad sa mga bagay o ng mga bagay na nasusulat dito. Sabi rito, kahit hindi mo maintindihan, basahin mo. Mapalad ka. Kahit hindi mo maunawaan, basahin mo. Mapalad ka. Sabi po roon, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. Kasi ito pong epistolary na message na ito, ibig sabihin, merong tatanggap ng mensahe, ang sabi roon, angel of the Lord, na pumunta, na pinahayag doon sa angel, at yung angel ang nagpahayag. Sabi nung marami, ito daw yung mga D-group leaders. Ito daw yung mga pastor na nagpapahayag sa mga simbahan. Ano po? Sinasabi po doon. So kung titingnan natin, sabi doon, bumabasa at nakikinig ng salita. At pangatlo, tumutupad. Hindi lang bumabasa. Katulad nito, maliliwanagan natin ano ang kwento patungkol sa Ephesian Church, sa Ephesus. Dapat po ay kayo'y nakikinig, maunawaan natin, dapat tuparin natin yung ating nababasa. Marami sa atin nababasa ang lahat ng instruction, pero hindi natin tinutupad. Tunay pong hindi by accident. Makikita natin dito, sabi dito, they left their first love. Iniwan talaga nila. Hindi aksidente pong naiwan. They knew that they were treading in the wrong places, pero iniwan din nila yung pag-ibig nila sa Panginoon. Sabi din po ng marami, sabi dito, nangyari ito doon sa panahon ng nila Juan, sa lugar na iyon. Pagkatapos sabi din, it also talks about the ages of the Christian faith. Pagka tinignan mo yung una, hanggang sa dulo sa Laodicea, ito'y nagpapakita nung iba't ibang panahon sa journey ng Christian faith hanggang dumating sa Laodicea. Pero nagsasabi din ng iba, hindi lamang yon, basta maliwanag sa atin, lahat ng ito existing ngayon dito sa sitwasyon natin sa simbahan. Existing sa loob ng Christendom at kailangan tayong mag-ingat. Sabi roon sa verse 22 ng Revelation 3, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So importante we hear. And when we hear, we follow and obey. Yun po yung napakahalaga. Ang phrase na ito ay sinabi sa 7 pagkakataon, pang-pitutong chapter 3 verse 22, patungkol sa Laodicea.
Pero ito'y sinabi doon sa lahat ng iglesia. Tandaan natin, pagka po epistolary, yung mensahe hindi lang para sa Ephesian Church. Yung mensahe po sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at saka Laodicea, babasahin sa lahat ng simbahan. Ito yung pag-review na hindi sikreto. Hindi kinaugnay ng Diyos yung anghel o yung propeta o yung tagapanguna sa Ephesian Church. Tapos na. Sinabi ng salita ng Diyos, ipahayag mo itong kabuuan ito sa lahat. Ikinwento ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang kabulukan ng bawat simbahan. Imagine mo, malapit ka roon sa Ephesus, nakita mo yung Smyrna, ba maganda yung pagkakasabi doon. Pagkatapos yung sa Pergamos, naku pangit. Sa Fourth, pangit pa rin. Tapos sa Fifth, ganun din. Sa Philadelphia, maganda. Pero sa Laodicea, wala man lang commendation. So, kung titingnan natin, nagkaroon ng failure sa pagsunod ang mga tao sa panahong ito patungkol sa sinabi ng Panginoong Diyos sa Mateo 28, 11-20. They failed to teach the people that they lead to obey. Hindi nila nagawang pasunurin ang mga tao. Hindi nila na-disiplina para sumunod. Kasi itong pagkakasulat na ito, 30 years after the Ephesus letter, o sabihin natin, wag Ephesus, after the letter of Paul to Timothy, bago siya mamatay. So kung sakali, estimate natin, mga 60 years ago. Wala na yung datihang mga apostol, wala na yung nakakita mukhaan sa relasyon ng mga tao sa Panginoon. At dahil doon, dahan-dahang dumalisdis at nakalimutan na kasi hindi sila sumunod doon sa utos na mag-disciple. Nakaligtaan na, nakalimutan na. Kung titingnan natin ito po yung 7 churches. Ito po yung Patmos. Dito na-exile si Juan. At habang nandun sa exile, nag-reveal ang Diyos sa kanya. Kaya hindi po revelation ang tinatanggap nating mga tao. Ito'y illumination. Ang nakapag natanggap lang ng mga revelation, yung pong mga tao nung panahon ni Panginoong Jesucristo o nung pag-alis niya. Dahil nakompleto ng revelation, hindi na magre-reveal sa atin ng bago. Kung ano yung nakasulat, yun na yun. At kung nag-iisip kayong may bagong revelation, ingat-ingat kayo. That's from the devil. That's not from God. So, ano ang nangyari? Mula sa Patmos, yung pong kanyang pagpapahayag ay darating sa Epeso at tuloy-tuloy. It was a cycle. Paikot. Ngayon, yan po yung lugar ng Turkey. Ngayon po sa Turkey, dumating po kami doon, wala ka nang makitang simbahan. Lalo sa Ephesus. Ang nananatili lang sa Ephesus, isang Catholic Church na wala namang halos dumadalo. Ang tanong ko nga kay Ate Maloy, o tanong sa akin ni Ate Maloy, paano na nangyari doon sa pagpapagal ni Pablo? Inabot niya ito. Ephesus is a church that Paul planted. Ang challenge, ulit-ulitin ko, nawala yung halo, nawala yung holiness, nawala yung accountability, nawala yung love, nawala yung obedience, nawala yung pagsunod, teaching them to observe, teaching them to obey. Over the time, nawala ito. At ngayon nakita natin ang resulta. Muslim na lahat ng tao doon. Iilan-ilan. Wala akong makitang simbahang born again. Siguro meron tago. Pero sa pagtatago ng tago, wala kang makita kasi gusto namin mag-attend ng service nung nasa Turkey kami. Hindi namin magawa. Wala kaming makitang simbahan.
mga taong simbahan nagsimula ng tama, mga simbahan nagsimula ng tama, nawala. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, makinig, sumunod, at isabuhay ang lahat ng ito. Ito po yung 7 churches. Ano ang council? Ito yung 7 churches. Ano yung, so later on, sagutin natin as we journey with the other churches. Kasi sa Ephesus, nawala yung kanilang pag-ibig. Sa holiness, wala yung L o yung love. Ang counsel dito, remain faithful in suffering. Pag-usapan natin o alamin ninyo, pagdating ng pagkakataon na kayo ay, tayo ay dumako next Sunday doon sa preaching patungkol sa Smyrna. Ang counsel dito, reject compromise and worldliness. Obedience. Yung sa faithful in suffering, ganun din. Ano po? Pero pag-aralan pa rin natin. Overcome spiritual corruption. Nakalimutan yung holiness. Wake up and strengthen what remains. Ano ito? Yung obedience, love. At saka po, balik dun sa holiness at saka accountability. Hold fast and walk through the doors kasi po ay sila'y pinag-uusig. So, paalala, manatili katulad ng Philadelphian Church. Laodicea, lukewarm no more. Ito yung nawala po yung holiness, accountability, love, and obedience. Mahirap po kasing magtuwid. Hindi tayo maunawaan. Pero gagampanan natin yan with love dahil yun ang patuloy na natili sa bawat isa sa kanilang journey of faith. Ito yung structure ng bawat pagpapahayag sa bawat iglesia. In-address sa angel of the church, meron description si Jesus sa bawat 7, pinahayag na kilala niya yung simbahang yon. Kilala niya yung mga individual doon. Merong commendation, may criticism, at saka may counsel. Tapos panghuli, a promise to those who overcome. Yung mananatili, magtatapat, may pangakong ipapahayag doon sa bawat 7 churches. An exception, ang Philadelphia at saka Smyrna, walang kritisismo. Sana ganun ang simbahan natin. Pero kahit walang kritisismo, nawala yung simbahan ito. Nawala. Laodicea receives no praise. Lalong walang-wala. Alam niyo po, yung mga churches ng unang panahon o mga lugar kung saan nagsumasamba, bagsak sa ground, wala kang makita na kahit anong ebidensya na nagkaroon ng simbahan doon. Talagang na-obliterate. Kasi ayaw ng Diyos na magkaroon man lamang siguro ng semblance ng pagkukunwari doon sa mga lugar na iyon. So, return to your first love. Ito po yung sinasabi. Ang Ephesus po ay isang port city. Kaya talagang yun yung lugar ng trade and commerce. Mayaman po yung lugar ng Ephesus compared sa ibang lugar. Yung mga simbahang ito, may maliit, may malaki. Pero pinakamayamang simbahan ay Ephesus. Pero makikita natin, even Laodicea was also a thriving church initially. Mapag-uusapan po natin yan sa susunod. Pero yung pong Ephesus ay nandun kasi yung mga datihang mga templo ng Greek gods, Artemis, Diana, at naroon pa rin sila ngayon. Yun yung buo. Yung mga place of pagan worship, yun yung buo. Sabi nung ima, Ephesus was a stronghold of Satan. Here, many evil things, both superstitious and satanic, were practiced. Books containing formula for sorcery and other ungodly and forbidden arts were plentiful in the city. Pero bakit ganon? Sabi dito sa Ephesus, ito yung paunang salita ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus.
Nagsimulang ayos sila. Holy, accountable, filled with love and obedience. But later on, dahil sa temptasyon at pagtugon nila sa temptasyon, bumagsak sila sa lowest level, even lower than the ground. Yung po yun. Kaya ang pahayag sa kanila, return to their first love. Yung angel, katulad ng sinabi sa Revelations chapter 1:20, ang sabi rito, pwede nga pong ito yung pastor ng church ng Ephesus or an angel looking in on the workings of the church at Ephesus. In some way, this angel represents this church, but the latter isn't written just to the representative, but to the whole church. Kung titingnan natin kung pastor to o di group leader, yung pahayag sa mga namumuno, ano na yung ginagawa niyong pamumuno? Ito yun. Ito yun. A description of Jesus sa 1b. Ang sabi dito, ang mga bagay na ito'y sinasabi ng may hawak na 7 bituin at sa kanyang kamay na lumalakad sa gitna ng pintong ilawan. This talks about Jesus. Sabi doon, He holds the 7 stars in His right hand. Ano po? Who walks in the midst of the 7 gold lampstands. Ito yung nakita at pinahayag doon sa vision kay Juan sa Revelation 1. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi, pinapakita rito si Jesus ang central sa simbahan. Si Jesus ang tunay na sentro ng simbahan at dapat kilalaning bilang sentro ng simbahan. Hindi ang pastor, hindi ang sinumang leader. Si Jesus dapat ang sentro ng simbahan. Walang paghanga, walang pagpapahalaga higit sa Panginoon kaysa sa Panginoon, sa kay ninuman. So, ang sabi doon, He holds. Ano po yung ibig sabihin doon? He holds, sabi po doon, how lumalakad at sa kanyang kanang kamay, may pintong gitong ilawan. He holds the 7 stars. Yung holds po ay ibig sabihin, ay si Jesus ang securing hawak-hawak ang mga simbahan. Alam ko, kahit palpak ang pastor dito, hindi mananatiling narito si pastor, aalisin ng Diyos. Kasi ang may hawak sa simbahan ay hindi ang pastor, kundi ang ating Panginoong Jesus. He holds the Ephesian church. He holds all the churches. Yun po yun. Ano pa ang sabi? Alam din niya, yung pong I know, alam niya anong kondisyon ng pastor at ng bawat isa sa inyo at ang simbahan. Wala kayong matatago sa Panginoong Diyos. Kahit na ginagawa niyo sa dilim ng inyong mga tahanan, wala kayong matatago. Sabi doon, I know. I know kung nandadaya ka. I know kung nagkukunwari ka. I know kung double life ka. I know. Yung po yung ibig sabihin noon. At pagkatapos yung 3, commendation, criticism, counsel, and a promise. Tingnan natin isa-isa. Commendation. Sabi doon, alam ko kung ang inyong mga gawa, ang inyong paggawa at pagtsatsaga. Masipag itong Ephesian Church. Disciple-making church. Kunwari. Ano po? Kunwari ang disciple-making church. Masipag sila. Alam nila ang kanya. Yung deeds, sabi doon, ibig sabihin, mga nagawa na. That which is accomplished. Mga bagay na natupad na. Siguro, active yung mga discipleship group. Ano po? Meron silang pagkilos, mga saturation drive. Pero ito ang challenge. Mamaya makita natin. 4 na bagay, hindi po ba yun? To know Him, to become like Him, to do what He did, and to make Him known. Active na active sila doon to do what He did. And to make Him known. Pero walang pinagmumulang pag-ibig mula sa Diyos. Compliant, o kaya minsan complaining o napipilitan. Ano po? Labor, ano sabi doon? I know alam ko ang iyong mga gawa. Pero sabi doon,
ang iyong paggawa, yung term na ito, yung labor. Ano po yung Greek word na ito? Yung labor nito, binubugbog mo yung iyong sarili. A beating, intense work coupled with toil and trouble. Talagang baliwala sa kanila yung pagod. Baliwala sa kanila yung puyat. Nagde-disciple sila, nagpapahayag sila ng salita ng Diyos. Tayo nga hindi na ganun eh. Tapos nagmamalaki pa tayo. Pero sila, binubugbog nila yung sarili nila, dinadanas nila yung hirap para sila ay makapagganap. Makaganap, makomply sa gusto ng Diyos. Sumunod sa gusto ng Diyos. Ang sabi rin sa inyong pagdiwa at pagtsatsaga, they were persevering. They were steadfast in endurance. Kahit merong rejection, kahit na pinagmumura sila sa kalsada, nagpapahayag sila ng salita ng Diyos, nangangaral sila sa lahat ng lugar. They were commended with their service. Pero liban doon, they were commended for their separation. They were commended for their service. Talagang todo-todo ang sikap nila. At hindi sila nakatotolerate sa evil people. Humihiwalay sila kung hindi nila ma-impluensyahan ang evil people. Humihiwalay sila sa anumang karumihan. At hindi mo mapagtiisan ng masasamang tao. Hindi nila mapagtiisan yung kanilang ugaling masasama. Binibitiwan nila ito. Humihiwalay sila. Pero may challenge. Dahil nakakaligtaan nila yung unang bahagi, knowing Him, at saka becoming like Him. So, sabi doon, commends for their service, commends for their separation. They commend their standards. Mataas ang standard ng Ephesian Church. Ang sinubok mo, ang nagsasabing sila yung mga apostol, kilala nila yung fake o genuine. Kinoconfront nila yung hindi totoong mga mangangaral. At natuklasan mo sila pawang mga sinungaling. Inaalam nila ang katotohanan at kinoconfront ang mga sinungaling. Ang taas ng standard nila. Ngunit ito ang mabuti na nasa iyo. Kinapupuotan mo ang gawa ng mga Nicolaita na kinapupuotan rin. Yung Nicolaita, ito yung immoral na mga nagmumuno. Yung nabumuhay ng double life. Bahagi ng simbahan pero namumuhay sa kasalanang immoral. Sexual sense. Mataas ang standards niya. At ang sabi po niya, galit ka nga si Nicolaita. Pero mapapansin natin mamaya, pareho rin pala sila. Namumuhay sila ng dalawang buhay. Mataas ang standards. Pero liban doon, mataas din ang steadfastness. Ako, alam ko rin ikaw ay mapagtiis at nagsisikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napapagod. They were steadfast. Kung babasahin natin ito mga ito, wala kang iisiping wala sila sa Panginoon. Iisipin nyo, nasa Panginoon sila eh. Ano po? They were doing righteous works, but they were not in right relationship with God. They don't have righteous faith. Anong criticism? So, ang ganda ng commendation. Ano yung mga criticism o complaints against the Ephesian church? Na-disappoint siya. Kasi, but I have this against you. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa inyo. In the surface, kita yung service, steadfastness, yung kanilang separation, yung kanilang pagganap. Pero mayroong problema dahil alam ng Diyos. I know, hindi niyo matatago ang ginagawa natin o ginagawa ninyo laban sa Diyos. Dahil ano po yun? Hindi lang niya in-express yung kanyang disappointed. Nagsabi siya ng kanyang pagkakilala o diagnosis that you have left your first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Dito yung term na sinasabi ko, dinesisyonan niya
Tandaan natin ang kasalanan, slight, ano yan? Slow, steady. Baya, kabisado ni Timali yun eh. So, slight, konti-konti, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Ganon ang kaaway. Kilala tayo ng kaaway. Kilala yung dati nating buhay, nakakilala tayo. Pero yung dati nating buhay, alam at iyon ang patuloy na isusulsul sa inyo ng kaaway. Kaya dapat manatili tayo sa pag-ibig sa Panginoon. Yung po ang sinasabi sa Ephesian Church. Anong kulang? Passion for Christ. Sense of awe of the Holy One. Yung talagang tunay kang punong-puno ng paghanga, punong-puno ng pag-ibig kasi punong-puno siya ng pag-ibig sa atin. A wide-eyed wonder of the Lord. Yung talagang, yung parabang, sino nang nagkaroon ng first love sa inyo? Taas ang kamay. Kahit wala na, dahil ano, yan. Kasi yan. Ano po, imagine niyo yung first love niyo doon sa lalaki o babaeng lion. Ano po, lahat gagawin niyo. Tatawid kayo ng 10 bundok para makarating. At miyak-miyak gusto niyo siyang makausap. Kailan tayo na born again? At yung born again experience na yon, nagpakita kung paano tayo nagmahal sa Panginoon. Hindi maalis-alis sa isipan niyo ang Panginoon? Hindi maalis-alis ang pagbasa ng salita ng Diyos? Hindi maalis-alis yung pagsamba, pagpupuri, pagdadalisay sa buhay? Hindi maalis-alis yung passion sa paglilingkod? Ba't nawala? Kasi kung hindi natin naalagaan ang bagay na yan at patuloy nating kakaugnayin ang Panginoon at kikilalanin siya, talaga pong mas madaya ang kaaway kaysa sa anong pandaraya sa mundong ito. So nakita natin po, counsel. Ito po yung counsel at malapit na tayo magtapos. Sabi doon, balikan niyo yung nakaraan. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ano yung mga dahilan bakit ka steady, slow, and slight? Saan ka nahulog? Nagsimula sa maliit yan. Nagsimula sa, ayoko niya sinasabi ni Pastor, nagsisimula sa ganun yun. Kompleto yung sinasabi ni Pastor, pero may kulang. Nagsisimula yun sa ganun. Tapos sasabihin mo na, bakit ka susunod kay Pastor? Pwede namang hindi sumunod. Diyan na. Nagsisimula na yan. At nag-uudyok pa sila ng ibang maudyukan para gumawa ng mali. Ano po? Alalahanin mo ito at hingi mo ng tawad sa Panginoon. Yan yung turn back. So una, look back, balikan natin. Ano yung mga buhay natin nung unang panahon na kakilala tayo? Tapos later on, ano na yung ginagawa natin sa ating buhay? Sumusunod ba tayo? Accountable ba tayo? Nagmamahal ba tayo? Banal ba yung ating paglakad? Balikan natin yun. At kung makita natin yung kasalanan natin, humingi tayo ng tawad. Magsisi tayo. Magsisi ka. So, a change of mind that leads to a change of action. Yun yung metanoia. Yung nakita mo na yung mali. Ay, kinumpes mo na nagkamali ka, pero hindi mo naman balak bitiwan yung pagkakamaling yun. Mayat-maya kinoconfess mo. Mayat-maya inuulit-ulit mo. Yung metanoia, ibig sabihin, turn around. Hindi 360 kasi sabi ni iba, 360. Balik daw doon. 180 lang. Tama po ba? 180. Huwag po sobra. Kasi babalik sa dati. Ano po? Repent. Magsisi ka. Pero nakita natin yung ating pagkakamali. Sabi doon, you look back. Nagrepent ka. You turn back. Then you go back. Balik ka sa Kanya. Para bang bagong simula. Bagong pagkakataon. Sabi noon, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Nung una mo siyang nakilala. Yung passion, yung tunay na katapatan, yung paglilingkod, yung kabanalan, yung walang pagod at walang complain na pagsunod. Yung po yun. Lesser, more important,
than the blessing. Dapat po yon. Blesser, more important than the blessing. Taskmaster, more important than the task. Pero anong nangyari? Yung Ephesian Church, active na active sa discipleship. Naku, pagka may call for prayer and fasting, talagang maghapon. Minsan, 40 days pa yung prayer and fasting. Pero walang tunay na pag-ibig. Makikita mo kung may tunay na pag-ibig. May resulta yung prayer and fasting. May resulta yung pagde-disciple. May resulta yung pagluhod at pananalangin at pagbabasa ng salita. Kabisado ang napakarami. Yan yung Ephesian Church. Pero hindi sinasabuhay yung alam. Ayan po yun. So, a promise to those who overcome. Tapos na yung commendation, criticism, and counsel. Ito yung promise. Ang magtagumpay ay siya kung papakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Alam niyo po, bakit po nilagyan ng flaming fire para hindi makapasok si Adam and Eve back sa paradise? Kasi pwedeng bumalik sila sa paraiso, kumain ng bunga ng eternal life at hindi sila mamatay na punong-puno sila ng kasalanan. So tayong lahat, sabi doon, may reward is available to those who overcome, yung pong magtatagumpay. Magtatagumpay, hindi yung paandap-andap na tagumpay, yung tuloy na tagumpay. Sino pong gustong magkaroon ng tuloy-tuloy na tagumpay? Manalig tayo sa Kanya, mahalin natin siya. Hindi po siya magkukulang sa paggabay sa atin. Yung reward is amazing, sabi po noon. Tunay pong yung reward ay joy of heaven. Alam ko si Nanay Iska, ngayon mukha ang kaharapan na niya ang Panginoon. Kaya excited ako sanang makita rin siya doon sa pagkakataon yon. Sooner or later, ano po, kasi tatanungin ko, Nanay Iska, anong naramdaman mo nung una mo siya nakita? Marahil yun din yung kanyang naramdaman. Nung una siyang nakakilala, nagpa-water baptize at nanatili sa paglilingkod. At siya yung katulad ng mga nakaraang panahong kaya pa niya lumakad. Siya yung unang-una ding narito sa silid sambahan. At kitang-kita niyo yung pananalangin niya para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga sons and daughters-in-law, at pananalangin niya para sa kanyang mga apo at mga apo-apuhan. So makikita po natin na talagang merong pangako doon sa magtatapat, doon sa mananalig at gaganap ng patuloy na pagkilala sa Kanya at pamumuhay ayon sa Kanyang hangarin to live as Christ. Yung pong Christ-likeness. Conclusion. A New Testament church grows in the scriptural culture and is a functioning church. Natandaan niyo po yung survey na ginawa natin, yung spiritual journey survey. Merong academic knowledge, merong functional knowledge. Itong Ephesian church, hindi siya functioning church kasi kulang siya. Hindi siya puno ng pag-ibig sa Diyos para gumawa ng mga gampanin. Gawa ng gampanin, pero wala siyang malalim at intimate relationship with God. Mawawala yun. Hindi lasting yun. Kasi ang lasting yung attachment, abiding in the love of God, pananatili sa pag-ibig ng Diyos. If this church is not functioning church, He will remove your lampstand from its place. You will lose relevance. Mawawalan ng kabuluhan ang simbahan. Mawawalan ng kabuluhan lahat ng pagpapagal, pagsisikap. Mawawalan ng kabuluhan lahat ng pagpapagod kasi hindi nagmula sa pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kunwarian lamang. Kaya yung mga taong yun, namumuhay madalas sa kasalanan, pero active sa simbahan. Huwag naman na kayo maging active. Ano? Huwag kayong mawala sa activity. Dahil sinasabi nyo, baka isipin ni pastor, ako'y naroon lang. Huwag naman, dapat bahagi yun. Dapat na mula sa pag-ibig sa Panginoon, nandun din yung patuloy na pagkilos. As an individual, you should not lose your relevance. You should continue to abide in your first love. Dapat manatili tayo sa pag-ibig. Ito po yung challenge and reflection. Mamaya po, pag-usapan nyo kung may panahon pa tayo, naiwan mo na ba yung una mong pag-ibig?
o paandap-andap ka. Minsan, mahal na mahal mo ang Panginoon, minsan hindi. Minsan, are you busy with Christianity but not that busy out of duty and not out of love? Compliant. Complying. Busy-busy ka sa Kristyanismo. Kasama lahat ng gawain sa Kristyanismo, kasama prayer and fasting, Word of God, devotion and everything. Busy-busy ka. Pero ginagawa mo ba ito dahil mahal na mahal mo ang Panginoon? Can you honestly say that you are filled with fervent, emotional, extravagant love for God? Yung walang, para ba, yung nagregalo ka sa iyong sinisinta, binili mo lang sa ukay. Ano ba yan? Pero kahit hindi napakamahal, pero ito yung kayang ka, yung inaubos yung iyong ipon. Para yung alabaster jar nung pong babaeng pinatawad ng Panginoon sa kanyang kasalanan, yung alabaster jar, yung mabangong nard na inipon niya, yun lang iipon niya. Pero sinira niya yun at nilagay sa paanan ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang kapatawaran, sa kanyang mga kasalanan. Ito yung balo na merong mites. Kukunting kusing, pero binigay niya lahat dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. Hindi sa anumang bagay. Ang tanong dito, has your heart gotten cold and that your zeal is not what it used to be? Letter B. Pero may E dapat yun. Para medyo mawala yung masyadong emotionalism natin. So, nanlamig na ba? Pero sa Ephesian Church, hindi makitang malamig. Kalimitan niyo yung pandaraya ng kaaway. Kala natin active na active, pero deep down, meron palang inuuod na bahagi ng buhay. Do you need to look back? Alalahanin, mahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Turn back, maghimingi tayo ng tawad and go back at manatili. Bumalik tayo sa ating first love. Kasi ito yung sistema na itinuro sa atin. Discipleship, sabi doon, I will be with you always. If you do this, baptizing them, teaching them to obey, I will be with you always. Ang nangyari, iniwan nila yung una nilang pag-ibig. Iniwan nila ang ating Panginoon. Naroon ang Panginoon pero namuhay sila para sa kanilang sarili. If He had touched your heart, you need to deal with Him. The time is now and the place is here. Tayo po'y tumayo. The church that listens. Narinig natin ang mga bagay nito at marami pa tayong marinig sa mga susunod na linggo. Marami tayong narinig patungkol sa holiness, accountability, love, and obedience. Marami tayong nakitang mga kakulangan, kahinaan at dapat nating tukuyin mga bahagi ng buhay patungkol sa ating journey of faith. Naninikluhod ako sa inyo mga kapatid. Wala tayong patutunguhang mabuti kung hindi tayo makikinig. Kung hindi natin isa sa buhay ang ibig ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi ka magde-disciple at hindi ka magpapadisciple, paano tayo lalakad patungo sa obedience? Panginoon, narito kaming lahat humihili ng kapatawaran. You know us. Kilala mo kami. Wala kaming maitatago anumang batik sa aming kalooban. Kaya sa oras na ito, sinasabi namin, ibig naming manumbalik sa una naming pag-ibig. Yan ikaw, O Panginoon. Ibig naming mamuhay sa pagkakilala sa iyo, patuloy na paglago sa pagkakilanlan bilang iyong anak. Narito kami, Panginoon. Make journey ang bawat isa sa amin. Pagkilala, paglago, paglilingkod at paghayo. Doon po, Panginoon, we confess. Doon sa aming spiritual journey, napakita namin doon na kaming lahat o marami sa amin ay naroon at sa paglilingkod at paghayo.
Pero doon sa pagbabalik, doon sa functional portion, yung tunay na assessment doon sa mga umiibig, nakita namin na ang katotohanan pala, naroon pa lang kami sa pagkilala at paglago. Iba yung pagkakilala namin sa aming sarili kaysa pagkikilala mo, pagkalitis sa bawat isa, pagkilatis sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, kilatisin namin ang aming sarili katulad ng pagkikilatis mo. At makita namin ang mga bagay naming dapat bitiwan. Dapat naming balikan. Dapat naming isabuhay. At dapat na maging dahilan ng aming tagumpay. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Habang po kanina nakikinig ako sa word na galing kay Pastor, naalala ko yung isang preaching sa napanood ko sa Facebook. Ano yung difference ng struggle versus stronghold? Struggle versus stronghold. Struggle usually ito yung mga panandalian lang. Yan, struggle ako mag-pray, struggle ako magpatawad. Pero pag po pala tumagal, sabi ni Pastor, tumagal ng 3 taon, ito po pala nagiging stronghold na natin. Kasi tagal na, 3 taon, nahihirapan tayong ano. So ngayon, sabi kanina, kailangan po nating mag-look back, mag-turn back, tsaka mag-go back. Kasi yun po yung mag-go back sa ating first love, which is si Jesus Christ. And yun po yung tanging solusyon upang tayo po ay makabalik sa Kanya. Sige po, let's sing the song. Hold on. Hold on to your first love. Let there be passion and zeal from above. Hold on to your first love. Glorify Jesus. Jesus Christ our God. There are times you don't feel like worshiping. There are times you don't feel like praising His name. Everything seems to go wrong. But Jesus is there all along. There were times you don't like worshiping. There are times you don't feel like praising His name. And everything seems to go wrong. But Jesus is there all along. Hold on to your first love. Let there be passion and zeal from above. Hold on to your first love. Glorify Jesus, Jesus Christ, our God. Come on, let's sing, hold on. Hold on to your first love. Let there be passion and zeal from above. Hold on to your first love. Glorify Jesus, Jesus Christ, our God. First time. The first time you knew Him, you're burning, desiring to know Him with your whole heart.
Suddenly you lost that fight. But you're still his heart desire. Sing, hold on to your first love. Let there be passion and sin from above. Hold on to your first love. And glorify Jesus Christ, our God. Sing, hold on to your first love. Let there be passion and sin from above. Hold on to your first love. Glorify Jesus Christ, our God. For the last time, let's sing, hold on. Hold to your first love. Let there be passion and sin from above. Hold on to your first love. Glorify Jesus Christ, our God. Let's glorify Jesus. Glorify Jesus Christ, our God. Yes, God, your God. Let's glorify Jesus Christ, our God. Yes, God, we worship you, we honor you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Tanggapin po natin ang pakikipag-ugnay at pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ng pagdinig, ang pagpapala ng isang tahimik na puso para makarinig, ang pagpapala ng presensya ng Diyos upang maging tunay na ang bawat hakbang natin ay ayon sa Kanyang kalooban, ang pagpapala ng patuloy na pagkakilala, patuloy na paglago ayon sa image and likeness ng Panginoon, ang pagpapala ng patuloy na paglilingkod at paghayo na nagmula sa malalim at patuloy na taimtim na pag-ibig mula sa Panginoon at mula sa atin para sa Kanya. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po.